Ilang buwan na lang, election 2016 na. Animoy pambansang job search. Handa na po ang mga resume at ang boardroom ng bayan. Oras na para maungkat ang mga dapat malaman tungkol sa mga kandidato. Ito ang Wanted President. Ngayong gabi, sasalang sa hot seat ang opisyal na kandidato ng Partido Liberal, si Mar Rojas. Sa kanyang karera sa politika, siya'y naging kongresista na, senador at kalihim ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Pero kung sisilipin ang kanyang personal na buhay, sino nga ba si Mar Rojas? Buong katapatan, buong loob, at buong paninindigan kong tinatanggap ang tawag ng Daang Matuwid. Daang Matuwid. Sa loob ng 6 na taon, ito ang naging buod ng kasalukuyang administrasyon. Simbolo raw ng paglaban sa katiwalian at malinis na panunungkulan. Hinding-hindi ako lilihis sa Daang Matuwid. Landas na ipagpapatuloy raw ni Mar Rojas sakaling maluklok siya sa pwesto. Pero sa 2 dekada niyang panunungkulan sa pamahalaan, tunay nga ba ang isinabuhay ni Rojas? Ang prinsipyo ito? Gaano nga ba katuwid ang Daang Matuwid? Nasa dugo na niya ang politika. When Manuel Rojas became President of the Philippine Republic. Ika-5 presidente ng Pilipinas at nagtatag ng Partido Liberal ang kanyang lolo na si Manuel Rojas. Dating senador naman ang ama niyang si Jerry Rojas. I believe that amendments. Naging kongresista rin ang kanyang kapatid na si Jerry Dinggoy Rojas Jr. Nagtapos ng Bachelor of Science in Economics, major in Finance sa Wharton School of Economics sa University of Pennsylvania noong 1979, walang balak noon si Rojas na pumasok sa politika. Pero noong 1993, biglang namatay sa sakit na cancer sa atay ang kanyang nakababatang kapatid na si Dinggoy, na nooy kongresista ng unang distrito ng Capiz. Napilitan si Rojas na iwan ang kanyang trabaho sa New York bilang investment banker. Umuwi siya ng Pilipinas at tumakbo para humalili sa pwestong binakante ng kanyang yumaong kapatid. Pagkatapos manungkulan sa Kongreso ng 6 na taon, itinalaga siya ni dating Pangulong Joseph Estrada bilang kalihim ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa kasagsagan ng pagdinig sa Kamara sa impeachment complaint laban kay Estrada, nagbitiw si Rojas. Pero sa pag-upo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, muli siyang itinalagang kalihim ng DTI. Kung ano yung sitwasyon ngayon? Dito isinulong niya ang pagtatayo ng mga call center at BPO industry sa Pilipinas. Nakilala rin siya sa kanyang proyekto sa mga pamilihan at binansagang Mr. Palengke. Nang tumakbo siya sa pagkasenador noong 2004, si Rojas ang nanguna sa botong mahigit 19 million. 2009 pa lang, may plano ng tumakbo sa pagkapangulo si Rojas. Siya sana ang pambato ng Partido Liberal para sa eleksyon 2010. Pero nang mamatay si dating Pangulong Cory Aquino, biglang naging matunog ang pangalan ni nooy Senador Noynoy Aquino. Nagdesisyon si Rojas na bigyan daan ang kandidatura ni Aquino. Today, I am announcing my support
for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2010. Sila ang naging tandem ng Partido Liberal. Nanalo si Aquino pero kinapos si Rojas. Ganun pa man nanatili siyang kaalyado ni Pinoy bilang kalihim ng Transportation and Communications at kalaunan, Interior and Local Government. Pagkatapos ng 6 na taong paghihintay, handa na raw siyang ituloy ang laban. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang matuwid. Ang kandidato sa pagkapangulo ng Partido Liberal, si Manuel Mar Araneta Rojas II. Magandang gabi po, Secretary Rojas. Maraming salamat. Magandang gabi, Mel. Your slogan is daang matuwid. Sabi ng marami, kay Pinoy yan eh. Ano naman yung kay Mar Rojas? Ang daang matuwid, si Pinoy ang aming tinatanaw na leader dyan. No? Pero ang daang matuwid ay batayang prinsipyo na natin lahat. Sino bang gustong mamuhay ng baluktot? Di ba? Ang gusto natin, matuwid, matapat. Ngayon, nagkakaproblema ang bansa natin dahil ang mga leaders, hindi sinusunod yan. Dinadala tayo sa baluktot. Dinadala tayo sa pasyal na wala naman destinasyon. Inamin mo minsan sa isang pahayag mo na mababa ang iyong luha. Ano po ba yung mga bagay-bagay na nagpapaiyak sa inyo? Kung napag-uusapan ng kapatid ko, mahal na mahal ko yon. Nakakakita ako ng inaapi, pinagsasamantalahan, sa frustration, sa galit, marahil. Ano ang mga bagay-bagay na nagpapagalit sa iyo? Ang nagpapagalit talaga sa akin, kung nakakakita ako ng tao na pinagsasamantalahan, ng bully. Galit ako sa bully. Galit ako sa mga siga-siga. Galit ako sa mga nagsasamantala. Yung walang self-restraint ba? Kasi ginagawa na nila dahil kaya lang nila. Di ba? Galing sa mayamang angkan ng mga Araneta, si Mar Rojas. Sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nasa mahigit 26 million pesos na ang kanyang net worth sa pagtatapos ng 1995. At umabot ito sa mahigit 200 million pesos noong 2014. Sinuri namin ng SALN ang lahat ng mga tumatakbo sa pagkapangulo. Si Rojas ang nagdeklara ng pinakamalaking net worth. Taong 2009 nang pakasalan niya ang broadcaster na si Corina Sanchez. May isang anak si Rojas sa naunang relasyon. Pag kayo po ang naging presidente, ano po kaya anong role ang ibibigay ninyo sa inyong butihing may bahay? Or will you even give her a role? Hindi ko nakikita na magkakaroon siya ng role sa pamalaan. Hindi ko nakikita na sasabak siya o sasama siya sa pamamalakad ng ating bansa. Kaya nasabi ko na ang role niya ay pagiging misis ko, homemaker, supportive, ganun. Sa pagitan ng dalawang mag-asawa ay confident. Have you closed the possibility of having a child? Well, we are trying. We're trying. We have a frozen egg, and the doctor is. We are constantly consulting with doctors. Yeah. So, if you are president, there is a possibility to have a baby born in Malacanang? Well, whether I'm president or not, I wish to have a baby, another child. Yeah. And many more. Sa internet, minsan ang tinawag na isang epal si Rojas. Isa siya sa mga kandidatong binabatikos at kinukutya ng mga netizen. Nariyan ang pagtawag kay Rojas na Boy Buhat dahil sa mga kuha sa kanya na nagbubuhat ng sako ng sibuyas at sako ng bigas. Nagpakuha rin siya na nakahiga sa bloke ng yelo sa isang ice plant. Minsan na rin siyang nag-ala traffic enforcer sa Commonwealth Avenue. Sir, kayo po ay nakunan na, ano ba yan? Kayo ay namamalengke, kayo ay nagbubuhat ng bigas, kayo ay motorsiklo, ano ang tawag? Tricycle, nag-aano ng tricycle, at kung ano-ano pa.
Kaya may tanong tuloy, sincero ba yun? Bakit gagawin yun ni Marojas? Ano ba yun? Naman, kung minsan, nandun tayo sa palengke, sasabihin ng photographer, Sir, kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba? Kaya ko naman eh. Gusto ko pakita na kaya ko magbuhat ng sakong bigas. Oh. Bakit yung- Katuwaan, ibig sabihin? Siguro na-misinterpret lang ng mga tao. Wala namang, hindi naman ako nagpapanggap na tagabuhat ako ng sakong bigas, di ba? Malinaw naman yung pinagmulan ko. Sino naman ang mag-iisip na seryoso akong nagpapanggap na nagbubuhat ako na yun ang hanap buhay ko, trabaho ko. Third, bakit sinasabi nila may image problem daw kayo? Hindi ko alam kung sino nagsasabi. Iharap nyo. No, you yourself, wala. Well, I mean, Bakit hindi nakikita ng lahat yung Marojas na ikinikwento ninyo sa akin? Bakit ganun? well, hindi lahat ng tao ay gugustuhin ka. Di ba? I mean, hindi lahat ng tao ay boboto sa iyo. Para sa akin naman ay gawin ko kung ano ang tama. Hindi ako nagnakaw. Nag-ambag ako, nakatulong ako. Yun ang mahalaga eh. Maharap ko ang anak ko. Mabigay ko sa kanya isang malinis na pangalan. Bago tanggapin ng isang aplikante sa kahit anong trabaho, mahalagang kilatisin ang kanyang track record. Kung ang mga taga-suporta ni Rojas ang tatanungin, siya raw ang magpapatuloy ng daang matuwid. Pero para sa kanyang mga kritiko, marami raw pagkukulang si Rojas sa pag-aksyon sa trahedyang iniwan ng Super Bagyong Yolanda at sa sunod-sunod na aberya sa MRT. Ang Super Typhoon Yolanda na nanalasa noong Nobyembre 2013, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa lupa sa kasaysayan ng mundo. Nasa loob na kami mismo ng lungsod ng Tacloban. Wala pa kami na... Pagkatapos ng bagyo, pinagyo rin ng mga batikos si Rojas dahil sa mabagal na rescue, retrieval at rehabilitation effort ng pamahalaan. Ang inaasahan kasing tulong na manggagaling dapat sa national government, usad pagong na bahiram pa ng politika. Kumalat ang isang video na naglalaman ng pag-uusap ni Rojas at Romualdez. We're talking very straight here. You have to understand, you don't want this. The president is an Aquino. He's been just taking over because he doesn't want anything to be misconstrued. Pero sa isang press conference, nagbigay ng paglilinaw si Rojas tungkol sa naturang insidente. Nais namin na linawin ng sitwasyon na kayo yung humihingi nito. Ha? Hindi na nang-aagaw kami ng kapangyarihan or nanghihimasok kami sa hindi dapat. Dahil ayon sa batas, ang first responder is LGU na andun nakatutok at all out ang suporta ng national government sa kanila. Mahigit 2 taong makalipas ang bagyong Yolanda, mahigit 130,000 pamilya pa rin ang walang permanenteng tahanan sa mga naapektuhang lugar, ayon sa Social Watch Philippines. Napapansin na mabagal daw yung pagtugon ng tulong ng gobyerno nung tumama ang Yolanda. How do you feel about that? Galing pa yan sa 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 rapporteur for the human rights, di ba? Pero sinabi din ng rapporteur that the government response was outstanding relative to the size of the problem. Sila din ang nagsabi noon. No? Kung titingnan natin ang Katrina, na mas mahina sa Yolanda, hanggang ngayon, 10 years later, hindi pa sila tapos. Di ba? Hindi ko sinasabi na dapat ganito kabagal. Hindi. No? Bilisan natin sa abot ng ating kaya. Ako naman ang alam ko lang ay wala akong tulog. Bago pa dumating si Yolanda, nandun na ako para tumulong sa paghahanda. Nung dumating si Yolanda, nandun ako. Hindi ko iniwanan, hindi ko pinabayaan mga kababayan natin. Matapos na lumagpas si Yolanda, nandun ako. Hindi ako umuwi ng 2 linggo. Hindi ako nag-chopper na may photo op. Nagpakita 1, 2, 3 oras, kalahating araw, tapos bumalik sa Manila. Nandun ako 2 linggo, hindi ako umuwi. No? So para sa akin, yun naman lang ang magagawa ko. Ginawa ko kung ano ang trabaho ko. Ginawa ko ang
ang tulong na mabibigay ko. At kung ano man ang pagtingin ng tao, nasa sa kanila na yon. Ang engkwentro sa Mama Sapado, Maguindanao, ang isa sa pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng PNP. Apat na miyembro ng PNP SAF ang nasawi. Hindi rin bababa sa 250 miyembro ng MILF at BIFF ang napatay. Isang malaking dagok hindi lang sa PNP, kundi pati sa Malacanang matapos malamang maraming pagkakamali sa pagpaplano ng operasyon. Si Rojas ang kalihim noon ng DILG. Nasa ilalim niya ang PNP pero sadyang hindi ipinaalam sa kanya ang detalye ng operasyon. So you were not in there. Hindi kayo kasama sa pagpaplano, sa implementation, whatever, no? Pero kung kayo po ba ang Pangulo at that time, ano po ang inyong gagawin? Ang Pangulo, inutos niya na dapat may koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines. At dapat lamang na may koordinasyon. Bakit walang koordinasyon? Alam ko yung kakayahan ng PNP. Ang PNP walang armored. Ang PNP walang helicopter. Ang PNP walang mortar. Ang PNP, lahat ng mga heavy armaments na walang howitzer, etc., no? Na kailangan ng isang operasyon tulad nito ay nasa Armed Forces of the Philippines. Inutos ng Pangulo na mag-coordinate. Hindi nagkaroon ng koordinasyon. Yun ang simula at sentro ng kontrobersiyang ito. Diba? Kaya sa tanong ninyo na kung ako ang Pangulo, iuutos ko rin yun. Bakit? Alam ko na walang howitzer, alam ko na walang eroplano, helicopter, etc. ang PNP at sakali na maipit sa isang mapanganib na sitwasyon, itong tropang ito, ay dapat may resback sila. No? So, ang sabi nga ng Armed Forces, hindi nga nila alam. Yung pinakamalapit na helicopter ay nandun sa Pagadian, 3 hours away. So, ang trahedyang ito is really because there was no coordination. Aanhin ng tuwid na daan kung ang sasakyang magdadala sa patutunguhan ay tumitirik naman sa dami ng kontrobersya. Naging parte na ng buhay ng mga taga Metro Manila ang kabi-kabilang aberya sa MRT. Bilang dating kalihim ng DOTC, kasama si Rojas sa mga sinisisi. Kasama po yan sa operation eh. Hindi po pwedeng totally zero breakdown. Wala pong ganun. Hulyo 2015, nang kinasuhan ng katiwalian ng Ombudsman ang dating General Manager ng MRT3 na si Albi Tangcol tungkol sa kontrata ng maintenance ng MRT Line 3. Noong Disyembre 2015, isinampa na ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan laban kay Bitangcol at 5 pang incorporator ng Philippine Trans-Rail Management and Services Corporation o PH-TRAMS na siyang nakakuha ng kontrata ng maintenance ng MRT3 noong 2012. Ayon sa Ombudsman, hindi dapat ibinigay sa PH-TRAMS ang kontrata dahil tiyuhin ng asawa ni Bitangcol ang isang opisyal ng naturang kumpanya. Napunta sa PhilTrams ang kontrata nang si Secretary June Abaya na ang humalili kay Rojas. Yung MRT, sir, problema ng mga mananakay sa MRT. Katunayan nga, ito'y inaano pa nung panahon daw ninyo sa DOTC. Bakit hindi na-foresee na dadating yung araw, kukulangin, masisira, kailangan ganon? Bakit reactionary kung kailan nagkakanda, sira-sira na itong mga MRT at saka palang tutugunan ang problema? Sa MRT, unang-una, parating na yung mga dagdag na tren. Okay? In fact, yung iba dumating na at... Ang tagal, sir, no? Well, matagal talaga. Hindi naman nabibili sa grocery yan, di ba? Dapat yan 5 years ago, anyway. Well, ang punto ay ang bawat tren pag in order ay ginagawa, no? Yes. Ang bidding ay ginanap last year, I think.
At yung sa nanalo, kaya ginagawa ngayon at dinideliver. Ang problema ng MRT, sa totoo lang, ay nagmumulang, ugat niyan, ay nagmumula doon sa orihinal na kontrata na ibinigay. Ang may-ari ng MRT ay pribado din eh. Gusto man ng gobyerno na kumilos, pribado yan eh. Kaya ngayon may kilos ang gobyerno na bibilhin na lang ito mula sa pribado para makakilos ang gobyerno ng mas malaya. So, in any event, nakahanap ng paraan ng gobyerno na ang gobyerno na ang bumili ng tren, binid out yan, at ngayon parating ng mga tren. So, dati, there were 72 trains. Ngayon, I think, ang binili nila is an additional 30. Round numbers, no? Kung tutusin, dahil siya ang pambato ng administrasyon, llamado dapat sa karera si Rojas. Pero sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS nitong Enero 2016, pangatlo lamang si Rojas sa mga tumatakbo sa pagkapangulo. Mababago pa kaya ang kanyang kapalaran sa araw mismo ng eleksyon? Ma Rojas ran in the last elections but lost. What makes him think that he will win this time? Maganda ang sitwasyon natin dahil may mapapakita tayo sa ating mga kababayan na totoo, no? Mga patunay na dumating ang kaginhawahan sa napakarami na ng mga kababayan natin. Ano po yung sabihin ko na, pinagmamalaki ninyo na, better lives for our people? Well, bigyan ko kayo ng halimbawa, no? There are now 120,000 classrooms na naitayo sa panahon ni Pinoy. Mas maraming classroom itong nakaraang 5 taon kaysa sa lahat ng classroom na ipagawa nung lahat ng presidente mula 1986. Dito sa Pantawid Pamilya, 4.2 milyong pamilyang Pilipino ang nakikinabang dyan. Itong nakaraang taon, 6.2 milyong pasyente ang natulungan sa halagang 75 billion pesos ng ating sistema sa PhilHealth, sa pagpapagamot, sa ospital, sa rural health station, sa district hospital. Alam mo, Mel, sa laki ng problema, hindi naman natin matatapos lahat yan. Pero, ang bawat isa sa 4.2 milyong pamilya sa Pantawid Pamilya Program, palagay ko sila mismo makakapagsabi na tulungan sila. Kilalang kaalyado si Mar Rojas ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero ano kaya ang kanyang paninindigan sa iba't ibang isyong pinagtatalunan ngayon ng bayan? Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, aabot sa 2.4 billion peso araw-araw ang nawawala sa ating ekonomiya dahil lang sa matinding trapiko. May solusyon pa nga ba ang kalbaryo ng trapiko sa EDSA? EDSA traffic, sir. Yan. Matinding problema yan. Matindi, no? Matindi. There are 2 elevated highways na ginagawa na. Alam ko, in-anticipate ko na tatanungin mo yan. Kaya naghanda ako. Ito yung mapa, no? Ito yung Kamaynilaan. Ito yung EDSA, yung orange. Lahat ng sasakyan ngayon ay naandyan. Yes. Diba? Okay. Etong highway na ito ay ginagawa na ngayon. Ito yung elevated. Ang project proponent nito ay yung San Miguel Corporation. Ginagawa. May mga poste. Kung pumunta kayo sa Quirino Avenue, may mga nakikita kayong elevated mga poste. Yan. Ginagawa na yan. Magsisimula yan dito sa may Quirino portion, ito. Diba? Tuloy-tuloy, pagdating sa Plaza Dilao, diretso yan dito, common yan. No? Pagdating dito, magkakaroon ng exit yan sa may Aurora Boulevard, sa may E. Rodriguez, sa may Quezon Boulevard, sa Sergeant Rivera, hanggang sa Balintawak. So, elevated highway yan. So, bahagi ng mga sasakyan na naandito na ngayon sa EDSA, makakalipat na rito. There's a second one. Dito naman. This is being done by the Manny Pangilinan Group. No? Dito naman, lalapit yan sa may port area para yung mga truck na galing sa puerto ay through an elevated, ang tawag nila is a stub, no?
dediretso na rin dyan, hindi na dadaan sa regular roads. Isa sa mga nakikitang solusyon ni Rojas ay ang paglilimita sa bilang ng mga bus na bumabagtas ng EDSA at iba pang major highway. Yung mga prangkisa ng mga bus ay rerepasuhin natin dahil tayo lang ang lungsod at bansa na kung saan iba-iba ang may-ari ng prangkisa ng bus sa loob ng lungsod. Kaya nag-aagawan ng mga bus nag-aagawan sa pasahero. Okay. So sa kanilang pag-aagawan sa pasahero, kinakain nila yung mga lanes. 'Di ba? Kaya traffic. Sa ibang bansa, I'm sure napansin ninyo ito, iisa lang. Lahat ng bus nakapilang ganun. Di ba? Kasi whether pumasok ang pasahero dito o sa susunod, iisa ang takilya, iisa ang kahera niyan Ang pagbunyag sa tinaguriang pork barrel scam ang isa sa mga itinuturing na malaking tagumpay laban sa katiwalian. Matapos ang sunod-sunod na investigasyon ng Ombudsman, Hunyo 2014, sinampahan ng Sandigan Bayan sina Senador Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Jinggoy Estrada ng kasong pandarambong. Ang tatlong senador ang nakatanggap di umano ng pinakamalaking kickback mula sa PDAM. Pero banat ng ilan, bakit walang kinasuhan sa mga kaalyado ng administrasyon na kasama rin sa COA report? Pag kayo po naging presidente, will you continue the investigation and the prosecution of people involved in that PDAF scam? Yes. Even if they are kaalyado, kapartido, kamag-anak, is this something that the people can put you to task to? Yes. I mean, ngayon pa lang, hindi ito pangako, Mel. Ngayon pa lang, iniimbestigahan ito. Di ba? Liberal Party ka man o hindi, ang ombudsman, pinapatawan ka ng kaso. Meron na po ba sa Liberal Party? Opo naman. Oh. Oh. May we know who? I don't have it offhand, but I will give you the names of the okay. people who have Are been being investigated. by the ombudsman. Wala kaming hindi namin poproteksyonan ang katiwalian. Hindi namin tutulungan ang baluktot. 10 taon na ang nakakalipas mula nang isuspinde ang parusang kamatayan sa Pilipinas. Ayon sa PNP, may isang nabibiktima ng panggagahasa kada 76 na minuto. Batay naman sa United Nations World Drug Report, isa ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na porsyento ng paggamit ng shabu sa silangan Asya. Pabor ba kayo na ibalik ang death penalty? Hindi. No. Hindi. Paano Alam mo, Mel, ang mga mumungkahi na ibalik ang death penalty, ang kinakatwiran nila ay deterrence. Yes. Di ba? Ito sa karanasan ko sa PNP, di ba? Sa DILG. Ang deterrence ay hindi doon sa parusa. Matimbang man, mabigat man ang parusa, kung hindi ka naman mahuhuli, mababayaran mo naman yung prosecutor, makakalusot ka sa judge, para kung kahit double death penalty, quadruple death penalty, kung hindi ka naman mahuhuli, walang saysayan. Para sa akin, yung true deterrence is yung kasiguruhan na mahuhuli ka. May imbestigahan ka, hahanapin ka, mahuhuli ka, aarestuhin ka, papailan ka ng kaso, makukonvict ka. Yan ang deterrence. Kumpara sa ibang bansa na kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, Pilipinas ang may pinakamalaking buwis na sinisingil sa kanyang mga manggagama. May mga panukalang repasuhin ang kasalukuyang sistema sa pagpapataw ng buwis. Pero hindi pabor dito si Pangulong Aquino. Mawawalan daw kasi ng mahigit 30 bilyong pisong pondo para sa proyekto ang gobyerno. Income tax reform. Meron pong panukala kasi nababaan ang income taxes of the fixed income employees. Ano po sa tingin niyo dyan? Malinaw ang track record ko na I'm always for tax reform. Kung ano lang ang dapat, kung ano lang ang makatwiran. No? Okay. Pero dapat pag-aralan natin ito dahil sa gobyerno, sa bawat kilos, ay merong epekto yan. Ano ang mga programa na matatamaan kung sakaling bawasan natin
itong mga buwis na ito. At ito ba ay para lang sa fixed income? Paano naman yung mga profesional? Isa sa mga pangunahing responsibilidad ng Pangulo ay ang pagpapanatili ng maayos na relasyon sa ibang bansa. Kasalukuyang dinidinig ng United Nations Arbitral Tribunal ang isinampang reklamo ng Pilipinas laban sa China tungkol sa paglabag nito sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Patuloy kasi ang pagtatayo ng China ng mga infrastruktura sa ilan sa mga pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong pag-aaral o ang tingin sa nangyayari sa ating relasyon with China? Inaagaw sa atin ito, hindi naman ako papayag na hindi natin ipaglalaban ito. Mas malapit itong lugar na ito sa atin kaysa sa kanila. Bigla na lang naging kanila. Anong ginawa natin? Pumunta tayo sa husgado. Mali ba yun? Oh, yeah. Oo. Diba? Yeah. Hindi tayo pumunta sa karahasan. Pumunta tayo sa ligalan. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito na makatakbo sa pagkapangulo. Nang magparaya siya noong eleksyon 2010, sinabi niya, bayan bago ang sarili. Pero ngayong siya na ang tumatakbo, kaya bang patunayan ni Mar Rojas na meron din siyang sariling paninindigan? O susunod lang siya sa sinimulang tuwid na daan? Sabi ko, bakit pa gusto niyo pang maging presidente? You have everything, di ba? Tama ka dyan, pero while I have everything, my countrymen do not eh. Yan ang dahilan kung bakit tumatakbo ako. Dahil nais ko na sama-sama tayo. Yung nasabi ko sa iyo kanina ng pag-ulikid, gusto ko na sama-sama tayo. Hindi naman pwede na iilan lang ang maginhawa. At ang higit na nakararami ay naghihingalo or talagang hirap na hirap, di ba? So, malayo na ang narating natin, pero alam ko na marami pa ang hindi nabibiyayaan, hindi pa nakakaranas. Kaya tayo tumatakbo. Kaya nais natin ipagpatuloy itong kaginawahan na nairating na natin sa ating bansa. Ano itong mga bagay na ito na sa tingin ko ay napakahalaga? Unang-una yung trabaho. No? Trabaho. Pagkakakitaan. No? Mel, hindi lang ito pangarap, hindi lang ito pangako, hindi lang ito wish ko lang. May patunay ako rito na may kakayahan ako rito. Sunod, yung edukasyon, yung pag-asa naman ito. Diba? Kasi ang pag-asa ng bawat pamilya ay si ate, si kuya, yung mga anak ay makakapagtapos. No? Kaya didepensahan ko, papatibayin ko, papalawakin ko itong 4-piece program natin para nga makakapagtapos ang ating mga kabataan. Ang bawat pamilya ay magkakaroon ngayon ng pag-asa. Puhunan nila ito eh. Puhunan nila yung edukasyon ng kanilang mga anak na hindi may pamamana yung kahirapan sa susunod na henerasyon. And of course, yung pangatlo, yung suporta. No? Suporta sa bawat pamilya. No? Sa healthcare, para kung magkasakit nga sila, may matatakbuhan sila, may masasandalan sila. No? Tulad nung nangyari dito sa PhilHealth na 6.2 milyong mga pasyente ang nakinabang na sa 75 billion pesos na inilabas ng PhilHealth bilang reimbursement sa gastusin sa pagpapagamot sa kanila. No? So, yan ang mga halimbawa na tutugunan natin. Ekonomista, senador, kalihim na humawak ng iba't ibang posisyon. Ang kanyang mahabang karanasan na nga ba ang sagot sa samot-saring problemang kinakaharap ng bansa? Magiging mas matuwid nga ba ang daan sa ilalim ng kanyang panunungkulan? Ngayong natapos na ang ating job interview kay dating Secretary Mar Rojas, nakumbinsi niya ba kayo para ibigay sa kanya ang inyong boto? Malalaman natin yan sa Mayo. Nakasalalay na ngayon sa kamay ng mga botante kung karapat dapat siyang maluklok bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Magandang gabi. Ako si Mel Tiangco at ito ang Wanted President.